Ito nga bang si Maverick Hanmisi ay ititrade na ng Terra Firma dito sa San Miguel Beermen? Matunog ang balita na ang dalawang Hanmisis, itong si Jeric at si Maverick, ay pareho ng matitrade at itong si Maverick daw baka mapunta dito sa San Miguel. Para do sa mga hindi na nakakaalala, itong si Maverick Hanmisi, ang balita dati, nung lumabas yung report na ito ititrade daw ng Barangay Ginebra, isa daw doon sa mga teams na interesado na kumuha dito ay ang San Miguel. Pero eventually napunta ito dito sa Terra Firma Jeep. Ngayon daw mukhang interesado ulit ang SMB na ma-acquire ang serbisyo ng nasabing player. At baka ang maging sitwasyon dito ipapalit nila to para dito kay Wami Tiongson. So si Tiongson babalik dito sa Terra Firma, kapalit naman nitong si Maverick Hanmisi. Tignan natin kung matutuloy ito, pero kung sakasakali, sa tingin ko upgrade ito para dito sa San Miguel Beermen. Dahil yung laro nitong si Maverick Hanmisi, mas magaling ito na defender kaysa dito kay Wami Tiongson. So pwedeng-pwede na ito ang gamitin ng SMB na point guard kung sakasakali. At of course, alam natin, kilala dito si Maverick Hanmisi na clutch scorer, kaya nga yung kinuha ng Barangay Ginebra. At yan din sa tingin ko pwedeng gawin ngayon nitong San Miguel Beermen. Kung sakasakali na matuloy ang trade na to, babalik si Wami Tiongson doon sa team kung saan matagal siya na naglaro. Hindi rin naman tayo magugulat kung sakasakali nga na gumawa ng paraan itong si Coach Leo Austria para matuloy ito, dahil sa tingin ko makikinabang San Miguel kung makukuha nga nila itong si Wami Tiong, itong si Maverick Hanmisi. At yan din ang dahilan kung bakit sa ngayon siguro itong si Maverick gusto na rin niya na matransfer sa San Miguel, dahil syempre sino nga ba naman ang gustong maglaro dito sa Terra Firma na palagi nag-i-struggle na makapasok dito sa playoffs sa kahit ano pang conference dito sa PBA. Ayon dito sa latest reports na lumabas, ito si Quentin Melora Brown ay maglalaro para sa Gilas Pilipinas. Alam niyo naman yung naging sitwasyon dito sa Gilas. Una, si Kai Soto hindi rin maglalaro dahil ayaw payagan ng kanyang Japan B-League team kasi kare-recover lang mula sa injury. Samantala naman itong si Quentin Brown hindi raw maglalaro dahil nagkaroon ng issue dito sa kanyang kontrata. Pero ngayon, nagkaroon daw ng last minute na agreement itong si Quentin Brown at ang Gilas Pilipinas at maglalaro na raw ito. At ayon dito sa report ng Spin PH at Homer Tyson ay parating na raw within 24 hours itong si Quentin Brown dito sa Pilipinas para mag-practice at para maglaro. Ibig nitong sabihin talaga, mukhang kinakailangan na sabihin natin good news talaga to, very good news to sa Gilas Pilipinas. Dahil kapag nagkataon ng hirap nang wala itong si Quentin Brown dahil nga ang lalaki ng mga players ng Australia at ng New Zealand. Of course, ngayon nandiyan na si Quentin Brown, kahit papano meron na tayong big man na pwedeng pantapat dyan. Dahil nandiyan of course si AJ Edu, si Junmar Fajardo at ito nga si Justin Baltasar na kinuhang pampalit dito kay Kai Soto. So kahit papano medyo malaki-laki na yung front court ng ating team at pwede na sumabay dito sa lineup ng Australia at New Zealand. Siyempre, ang magiging mas maganda sana kung nandiyan si Kai Soto, pero mukhang hindi talaga papayagan ng kanyang team na maglaro. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa Gilas Pilipinas. At sabi nga nila, at least nakuha natin to si Quentin Brown at sana makapag-contribute siya para dito sa lineup. Higing problema na naman, as usual dito sa Gilas, ay kulang na naman dito sa oras ng pag-practice. Dahil nagpa-practice lamang itong Gilas Pilipinas kapag break ang PBA. Kaya nga ngayon mukhang kakapusin na naman sila sa oras. So tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito kapag naglaro na sila. Sinabi ni Calvin Abueva na gusto niya na maging huling team sa PBA itong Converge FiberXS at sinabi rin niya na dito raw niya gustong magretiro. Ito'y sabihin nga natin, dito makikita kung gaano ka gusto ni Calvin Abueva talaga na malipat dito sa Converge FiberXS. At of course, nagka-reunion nga sila nitong si Delta Pineda. Okay na okay si Abueva dito sa Converge. At asahan natin na magiging 100% effort palagi ito si Calvin para dito sa Converge FiberXS. Ngayon, pag nating asahan na si Calvin Abueva, i-score siya nung katulad nung ginawa niya dito sa Titan Ultra na 20, 30, 40 ginagawa doon sa Titan Ultra. Dahil syempre iba dito sa Converge. Sa Converge, more of a role player si Calvin dahil ang dami ng scorers dyan. Syempre, yung Twin Towers, si Baltasar at si Arana. Nandiyan pa itong si Stockton, si Shawnee Winston, and of course, si Juan Gomez de Leano.
paparating pa si David Defonso at kung makuha pa nila si Mikey Williams, ang lakas ng Converge bigla. Kaya nga sa tingin ko, mukhang ito si Abueva magiging role player para dito sa Converge. At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko itong Converge Fiber XS, kung makuha pa nga nila ito si Mikey Williams at si David Defonso, magiging legitimate title contender na yan. Pero ito palang nakuha na nila si Calvin, ang lakas na nitong Fiber XS ngayon. Kaya sa tingin ko walang magiging problema dito kapag sila ay lumaban dito sa championship. Kaya nga sa tingin ko itong Converge Fiber XS, magiging isa yan talaga dito sa mga teams na magiging maganda ang kalalagyan para dito sa susunod na mga conferences. Kaya tignan natin kung anong gagawin ngayon ditong Converge Fiber XS pagdating dito sa pakikipaglaban nila sa iba't ibang mga teams sa PBA. Dahil syempre excited sila, lalo na at nandyan na itong si Calvin Abueva na maglalaro para sa kanila. Ang Barangay Ginebra naman ngayon ay may mga balita na sinusubukan daw nilang kumbinsihin ang 6'10 na si Kamaka Hepa na sumali dito sa darating na draft. Itong si Hepa matagal na nababalita yan na pupwede raw na maging isa doon sa mga players ng Gilas, pero tumanggi ito. At baka nga ngayon ay makapaglaro ito instead sa PBA, directly sumali sa draft. Tignan natin kung mangyayari yan. Kung sakasakali, sigurado, sure ball na ito yung magiging number 1 draft pick. At magagamit yan, of course, nitong si Coach Tim Cone. At yan ngayon ang kinakailangan talaga nagawa ng paraan nitong si Coach Tim Cone para makumbinsi ang nasabing player na ito'y sumali dito sa draft. Kaya nga wala na tayong nakikita na magiging, sabihin nating hadlang dito, kung magiging maganda yung usapan nitong si Coach Tim Cone at nung kampo nitong si Kamaka. Sa panig ng Barangay Ginebra, gagawin nila ang lahat para ito'y matuloy dahil nangangailangan talaga sila ngayon ng isang sentro. At ito na talaga yung makukuha nila at masasabi natin na magiging malaki ang tulong para dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali, dahil alam naman natin magaling talaga itong si Kamaka at yan talaga yung nababagay para dito sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali na matuloy ngayon ganitong usapan, sa tingin ko magiging advantageous ito para dito sa Barangay Ginebra, lalo na at alam naman natin na sila naghahanap talaga ng mga tinatawag na mga scorers at mga defenders inside the paint na kaya na sumabay doon sa malalaki pang players dito sa PBA. Kaya nga itong si Coach Tim Cone at yung management ng Ginebra, double time ang ginagawa nila para makumbinsi ang nasabing player na sumali sa PBA draft para ito talaga ay kanilang nang makuha sa wakas. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Dexter Domer, Michael D., Joshua Giray, Espejo, Rosales family, si Mon de Guzman, si Anthony Alon, si Enju. Binabati din natin si Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, pati na rin si Ronald Berbosidad, Edwin Carmona Jr. at lahat ng mga regular nating taga-subaybay.